Ang laban sa pagitan ng Barangay Ginebra at Magnolia sa Pasko ay isang kaganapang inaasahan ng maraming tagahanga ng PBA, Philippine Basketball Association. Itinuturing itong isang blockbuster na laro sa Commissioner's Cup, na isinasagawa sa pinakamasayang araw ng taon para sa mga Kristiyano. Ang laban na ito ay hindi lamang isang simpleng laro, ito ay isa sa mga pinaka-inaasahang matchup sa liga, na puno ng emosyon at kasaysayan. Ang rivalry sa pagitan ng Barangay Ginebra at Magnolia, na kilala bilang Manila Clasico, ay isa sa mga pinakapopular na laban sa PBA. Ang dalawang koponan na ito ay parehong may malaking base ng taga-suporta, at ang kanilang mga laro ay kadalasang nagiging masigla at puno ng tensyon. Ang bawat pag-ikot ng bola, bawat puntos, at bawat depensa ay nagdadala ng matinding damdamin sa mga manlalaro at tagahanga. Ang laban na ito ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum, isang iconic na venue na naging saksi sa maraming makasaysayang laban sa PBA. Ang kapasidad nito ay umaabot sa libu-libong tao, kaya tiyak na magiging masaya at puno ng sigla ang atmosfera sa araw ng laban. Ang mga tagahanga mula sa magkabilang panig ay inaasahang magdadala ng kanilang mga bandera at sumisigaw ng suporta para sa kanilang paboritong koponan, na nagdaragdag sa saya ng kaganapan. Ang pagsasagawa ng laro sa araw ng Pasko ay nagiging espesyal dahil sa diwa ng pagbibigayan at pagkakaisa na dala ng Kapaskuhan. Para sa maraming tao, ang pagdalo sa laro kasama ang pamilya at mga kaibigan ay isang tradisyon na nagdadala ng saya at kasiyahan sa kanilang pagdiriwang. Ang laban ay nakatakdang magsimula sa ganap na alas 7:30 ng gabi, at ito ay bahagi ng isang doubleheader, na nangangahulugang may isa pang laro bago ang pangunahing laban. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataon na makapanood at makisali sa mga kaganapan sa PBA. Sa kabuuan, ang laban ng Barangay Ginebra laban sa Magnolia sa Pasko ay hindi lamang isang sports event, ito rin ay isang pagdiriwang ng kultura, pagkakaisa, at kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Ang mga tagahanga ay tiyak na magkakaroon ng di malilimutang karanasan, at ang laban na ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Bilang bahagi ng mas malawak na konteksto ng PBA, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa mga puntos at panalo, ito rin ay naglalarawan ng mga kwento ng pagsusumikap, sakripisyo, at dedikasyon ng mga manlalaro. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang kwento ng paglalakbay, mula sa kanilang mga pinagmulan hanggang sa kanilang kasalukuyang estado sa liga. Ang mga manlalaro ng Ginebra at Magnolia ay hindi lamang mga atleta, sila rin ay mga inspirasyon para sa mga kabataan na nangangarap na makapasok at magtagumpay sa mundo ng basketball. Ang Manila Clasico ay nag-aalok din ng pagkakataon para sa mga coach na ipakita ang kanilang mga estratehiya at kakayahan sa pamamahala ng koponan. Ang bawat desisyon, mula sa pagpili ng mga manlalaro na ay lalaro sa mga mahahalagang pagkakataon hanggang sa tamang oras ng timeout, ay may malaking epekto sa takbo ng laro. Ang mga coach ay may mahalagang papel sa paghubog ng laro at pagbuo ng tamang diskarte upang mapanatili ang kanilang koponan sa tamang landas patungo sa tagumpay. Ang mga tagahanga naman ay hindi lamang mga manunood, sila ay bahagi ng karanasan. Ang kanilang mga sigaw at suporta ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa mga manlalaro sa loob ng court. Ang pagkakaroon ng masiglang crowd ay nagiging inspirasyon para sa mga atleta na ipakita ang kanilang pinakamahusay na laro. Sa mga pagkakataong mahirap ang laban, ang suporta ng mga tagahanga ay nagiging mahalagang pondo ng lakas para sa mga manlalaro. Sa kabila ng kompetisyon, ang laban na ito ay nagdadala rin ng diwa ng pagkakaibigan at respeto sa pagitan ng mga manlalaro ng magkabilang koponan. Maraming manlalaro ang magkakilala at may mga ugnayang nabuo kahit na sila ay naglalaro sa magkaibang koponan. Ito ay nagpapakita na sa kabila ng matinding laban sa court, may mga pagkakataon pa ring magkaisa at magbigay ng respeto sa isa't isa. Sa araw ng laban, hindi lamang basketball ang magiging tampok kundi pati na rin ang mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino sa panahon ng Pasko. Ang mga aktibidad at mga palabas na isinasagawa sa venue bago ang laro ay nagdaragdag sa kasiyahan at saya ng mga tao. Ang mga pamilya, kaibigan, at mga tagahanga ay sabay-sabay na nagse-celebrate, na nagiging bahagi ng mas malaking komunidad. Sa huli, ang laban ng Barangay Ginebra at Magnolia ay hindi lamang isang laro, ito ay isang pagdiriwang ng buhay, kultura, at pagkakaibigan.
Sa bawat dribble ng bola at bawat sigaw ng tagahanga, ang diwa ng Pasko at pagmamahal sa basketball ay sabay na nagtatagumpay, na nagiging dahilan upang ang araw na ito ay manatiling espesyal sa puso ng bawat Pilipino. Ang Manila Clasico sa Pasko ay tiyak na isang kaganapan na hindi malilimutan, puno ng saya, pag-asa, at inspirasyon. Magpapatuloy tayo sa pagsusuri sa iba't ibang aspeto ng Manila Clasico sa araw ng Pasko, nalalampas sa mismong laro at tatalakay sa mas malawak na implikasyon nito sa kultura at lipunan ng Pilipinas. Una, pag-usapan natin ang ekonomikong epekto ng ganitong uri ng malaking sporting event. Ang pagdagsa ng mga tao sa Araneta Coliseum ay nagdudulot ng malaking kita hindi lamang sa PBA mismo, kundi pati na rin sa mga negosyo sa paligid ng venue. Mula sa mga food stalls, parking lots, hanggang sa mga hotel at transportasyon, lahat ay nakikinabang sa dumaraming bilang ng mga tao na dumadalaw sa laro. Maaaring ito rin ay isang oportunidad para sa lokal na pamahalaan na magkaroon ng dagdag na kita sa pamamagitan ng mga buwis at iba pang mga bayarin. Pangalawa, ang implikasyon nito sa turismo ay hindi dapat baliwalain. Para sa mga dayuhang turista na nasa Pilipinas sa panahon ng Pasko, ang pagdalo sa Manila Clasico ay maaaring maging isang kakaibang karanasan na mag-iiwan ng positibong impresyon sa kanila. Ito ay nagpapakita ng isang bahagi ng kulturang Pilipino na hindi nila madalas makitang ipinapakita sa ibang bansa. Ang ganitong mga event ay tumutulong sa pag-promote ng Pilipinas bilang isang destinasyon para sa sports tourism. Pangatlo, ang laro ay nagsisilbing plataporma para sa pagpapahayag ng nasyonalismo at pagkakaisa. Sa gitna ng mga pagkakaiba-iba sa politika at lipunan, ang pagsuporta sa isang pambansang koponan tulad ng Ginebra o Magnolia ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pagiging Pilipino. Ang mga kulay, ang mga sigaw, at ang enerhiya sa loob ng arena ay nagpapakita ng isang malakas na pakiramdam ng komunidad at pagmamahal sa bansa. Pang-apat, ang laro ay nagpapakita ng pag-unlad ng basketball sa Pilipinas. Mula sa mga simpleng laro sa kalye hanggang sa isang profesional na liga na may malaking sumusunod, ang basketball ay nagsilbing simbolo ng pag-asa at pagsulong para sa maraming Pilipino. Ang Manila Clasico ay isang testamento sa patuloy na paglago at pag-unlad ng esport sa bansa. Sa wakas, ang Manila Clasico sa araw ng Pasko ay higit pa sa isang simpleng laro ng basketball. Ito ay isang kaganapan na nagsasama-sama ng iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino: ekonomiya, turismo, kultura, at nasyonalismo. Ito ay isang pagdiriwang na nagpapakita ng pagmamahal sa esport, pagkakaisa, at ang diwa ng Pasko. Ang mga alaala na nilikha sa araw na ito ay mananatili sa puso ng mga tagahanga sa mahabang panahon.